2017 Luzon daw, ang pinaka-colorful, yun ang ginamit nilang word. Makulay talaga, pinaka-makulay na karera ng bisikleta. Ang daming tao noon eh. Yun yung talagang nagbigay ng popularidad doon sa cycling. Lalo-lalo na pag bumili ka ng dyaryo, makikita mo yung drawing nung, di ba, may mga bisikleta doon sa ano. Masasabi ko na mismo kahit yung PBA, pakiramdam mo, natabunan namin. Kasi, biruin mo, nandun na yung ano ng Marlboro Tour, ng cycling, front page na. Halos yung laman ng dyaryo is cycling. Tapos, yung bakbakan pa, yung istorya, yung nagbibigay ng kada region, yung mga fans ba nag-aaway-away. For over 3 decades, the Tour of Luzon served as the heartbeat of Philippine roads. Much like the Tour de France halfway across the world, thousands of spectators lined up to see what was the greatest sporting spectacle. It was there where no lines were drawn between rich and poor, only grit, heart, and dreams wanting to be fulfilled. Ang cycling para siyang fairy tale eh. It's the triumph of the ordinary person, an ordinary, baga, simpleng tao. Ordinary people na pagkatapos ng karera, balik sila sa buhay nila na ano. Pero for 20 days, 30 days, silang laman ng dyaryo. Tawag namin sa kanila the Boys of Summer. Pagka bumabalik to, ito na naman yung Boys of Summer. Which is actually not an original term. The Boys of Summer is when baseball season starts in the US. Dito sa atin sa Pilipinas, during that time, the Boys of Summer yung mga cyclists ng Tour of Luzon. In those days, cyclists weren't just competitors. They were celebrities. They were the pride of their towns, their regions, their families. Men who became legends, even without fame's luxury. Nadagdagan ang kasikatan ko nung ako ay hinire ng Bicor Music Corporation na mag-record. Nadiskubre ako nung finish namin sa Agulon yun eh. Pinakanta ako ni Atty. Heroncio La Cuesta, yung organizer ng Tour of Luzon, dahil alam niya na kumakanta ako sa mga pistahan. More like yung popularity ng Tour de France during that period. Inabangan ng mga tao sa kalye. Basta may tour, siyang bida. Tapos ang PBA, payag naman siya, second bida ka lang. And I think pati yung schedule ng PBA na-adjust niya para wag lang siya sasabay. As cyclists pushed themselves across hundreds of kilometers, the roads told their own stories. Rough terrain, scorching sun, and rain-soaked trails, all part of the journey. Ang laro naon ng cycling, ng Marlboro Tour, survival. Tinatawag namin adventure. Kasi lahat ng klase ng kalsada, makinis, rough road, putikan, talagang parang laro ng mountain bike. Saka talaga, hindi lang mo masasabi na lakas. Kailangan may swerte ka din. Not only that, but cyclists also had to face other difficulties outside the peloton. Biruin mo, nag-start kami ng 6:30, tumapos ako alas 5 ata ng hapon. Diretso pa ako ng ospital. Dahil nag-LBM ako, dahil yung tubig nung apari noon, yung pag-ano sa gripo, kulay brown. Kaya ang daming, doon, Lomotil, kahit sa tindahan, pwede ka bumili ng Lomotil. Kami, salta lang kami doon. Oo, hindi namin alam. Wala naman kaming tubig, walang mineral noon eh. Walang sponsor na mineral. Kung doon ka kukuha sa gripo, Madalit sabi, pagtawid ko ng finish line, tiniretso na ako ng kapatid ko sa ospital. But beyond fatigue and hunger, there was a different kind of force behind the race. Regional pride. So inabangan ng mga tao. Bubusan nila ng tubig yung Kasi minsan pagka hindi yung kababayan nila nauna, pagbuhos nila ng tubig, kasama yung balde. So for example, pag Bicolano yung pagbibigyan nilang Bicolanong mananalo. Basta may pangalan ng isang Bicolanong siklista na magaling din na pinagbibigyan nila. So yes, regionalism, talagang sobrang lakas nun. And I think that was part of the novelty of cycling.
Katatapos lang ng karera ng bisikleta sa Mapandan ngayong araw. Ang daming tao ang cycling sa Pangasinan. Gustong-gusto nila. Pangalawang paborito ng mga Pangasinenses after basketball. Admittedly, basketball pa rin ang number 1 dito. And beneath the sweat and sunburn, another motivation kept them pedaling. The chance for a better life. Yung mga manlalaro, bibihira lang yung may kaya talaga. Tapos yung premyo, talagang hinahangad nila yung premyo kasi napakalaking bagay ng premyo. Nakakatulong sa pamilya. Kumuha ka lang ng isang lap, may 10,000 ka na. Pero kailangan talaga yung training mo. Iba yung gagawin mo sa disiplina sa sarili mo. Pero sa tour, pagka nakapasok ka doon sa trial, ang meron kasi tinatawag kaming survivor. Basta mag-finish ka lang. Nung una kong takbo, ang finisher noon ata, nasa 3,000 noon. Dan tumagal yun. Mag-finish ka lang, meron kang 30,000. As the people looked for a compelling story, rivalries emerged as fans took sides. These kept the races even more interesting. Kasi si Dolosa, kahit na Bicolano yun, siya sa Maynila siya. Minsan, he gets into the mind of the mga kalaban niya. And kagaya ng papaguri niya, hindi nila alam, pinapagod lang pala ako nito. Yung madaldal na si Dolosa, at saka yung tahimik na si Carlo Gieb. Pero yun lang ang lamang ni Dolosa at that time. Sabi ko nga pala sa'yo, di ba? Para silang si Ali Fraser eh. Si Muhammad Ali, si Dolosa, dahil glib, dahil articulate, at saka may yabang. Tapos si Carlo Gieb, they are like your ordinary farm boy na tahimik. Yung padyak niya ang magsasalita, hindi siya. So para siya si Joe Frazier. Bago pa lang ako ng rookie, nakikisalamuha ako sa mga professional. Yung mga biro nila, masarap pulutin eh. Kasi magagamit mo siya. Hindi ko kalain na nagamit ko na nga. Ginagawa ko, yun nga, yung pagsasaywar ko. Pagka ang kalaban mo, sinaywar mo, nawawala yung laro, tapos natatalo. Hindi yung kalaban mo nagagalit sa'yo eh. Yung fans nila, nagalit. Halos buong barangay naman. Kaya mag-ingat ka pag dumating dun sa lugar nila. But for every rivalry, only one could stand atop the podium. Ang masasabi ko sa team ko, kung hindi ako tinulungan ng team ko ng Pangasinan, baka hindi ako naging kampiyon. Kasi as a skipper ng Pangasinan team, lahat ng sinasabi ko, sinusunod naman nila. Saka 1973, nahinog na ako noon eh. Una kong sali, Philippine team ako noon, 1964 Turbozon. Nag-champion noon si taga Bicol, si Jose Somade. 1965, siya uli. Nagsikan ako sa kanya. 1966, si Padilla, si Cornelio Padilla Jr. naging kampiyon, taga Concepcion Tarlac. Pang-siyam ako noon sa overall. 1967, si Padilla uli. At nagsikon uli ako sa kanya. Kaya, yun. Pinag-aralan ko, walang tour noong 1968. May tour ng Pilipinas noong 1969, si Domingo Quilban, na taga Solano, Nueva Vizcaya, ang naging kampiyon. Hindi ako sumali. Pero noong 1970, 71, 72, na-discontinue ang Tour Luzon. Noong 1973, lahat kami, nag-comeback kami. Yun ang una kong kampyonato ng 10 araw na karera. Yung 92 ko kasi, yun yung pinaka special talaga moment. Kasi biruin mo, simula nung second lap hanggang matapos yung race, walang ibang nakahawak ng yellow jersey. Yung overall, ako lang bukod tangi. Kasi nung 1992, bago mag-start yung race, ako kasi bago mag-start, nagpapamedical ako eh. Inatingnan ko yung kondisyon ng katawan ko. Ang father ko may history kasi sa puso. Sabi ko, Dok, 1 week na lang, tour na kami. Sakto naman galing kasi ako sa Baguio nun. Training ako ng Baguio. Kaya nahihirapan ako huminga pagdating di sa baba. Iba yung, galing ako ng high altitude eh. Ngayon, inaano ko ng doktor. Sabi niya, hindi ka pwedeng mag-race kasi yung kondisyon ng katawan mo.
baka may mangyari sa'yo. Sabi ko, hindi po pwede dahil 1 week na lang. Yung pinaghirapan ko lahat, wala. Nagawa ang waiver ng doktor. Pirma na naman ako. Tapos, sabi ko yun. Tapos, tinuloy namin yung race. Pagtapos ng race, champion ako. However, no race could outrun the times. With the sunset of the tobacco industry, the huge sponsorship for the Marlboro Tour ended. Na masama daw sa baga ang binawalan nila ang Marlboro na sigarilyo na mag-sponsor ng karera ng bisikleta. Dahil ang rason nila ng mga senadores natin na hindi ako pabor sa ginawa nila, hindi naman inendorso namin ang mga tao na kayo, manigarilyo kayo para kayo ay lumakas na kasing lakas namin. I felt sad for the cyclists. I felt sad for the fans. Si Victoria Espiritu, sila Kirimit, Arnel Kirimit, yung Pangtaga-Pangasinan. Those were the up-and-coming na cyclists na malalakas na they never had an opportunity to have a prestigious and big race na kung saan magaling sila talaga lang. Pero sumobrang laki yung karera na nung nawala yung original sponsor, parang hindi na mapantayin yung ganun. And it was bad for the sport and it was even mas masama for the athletes and the cyclists. The spirit of the tour never really died. Some cyclists became race directors. Some became mentors. And now, the dream lives on as the Tour of Luzon prepares to make its return. Matagal na namin gusto to. Way back, before COVID, yun na yung inaantay ng cycling community, ng buong bansa. I'm really mesmerized with all of the things that are happening, no? Kailan lang natin 'to pinag-usapan. And now we are here. Here we are, we're back on the road. Every summer, ito na, may inaabangan na. Kasi ang cycling community, we have yung weekend warriors. We have the hobbyists. Pero ang competitive cyclists, buong Pilipinas, ang dami niyan. Ang dami niyan. Thousands, hundreds of thousands. Now they look forward to something. Noon pa yan, paulit-ulit si MVP and say, I want to see a Filipino rider in the Tour de France. I've realized that the Philippine sports sector needs an enabler. So yun lang po ang role ko rito. Let's put this together because it is good for our country, it's good for Philippine sports. Nako, anong hirap buhay ng siklista, palaging nasa kalsada. Alikabok dito at buhangin doon, ang masasagap mo sa twi-twi na. Ang init ng araw, lamig ng panahon, ang palaging madarama. O talagang ganyan, dapat na magtiis ka. Ito ang buhay siklista.